Nakita na ba ninyo mga kaibigan yung initial na inilalabas na mga pangalan ng Duterte camp, Duterte supporters, na line up daw nila for senador? Ayan na. Ayan na ang sinasabi ko na personal at political interest ang galaw ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Hindi ko nila lahat pero marami sa kanila. Naglabas na sila ng 12 kanila daw pwedeng gawing senador. At yung pong 12 yun, hindi ko napapangalanan. Baka makatulong pa tayo dyan sa kapalpakan nila. Yan yung maiingay sa social media, sa mga interview. At walang ginawa kundi puro batikusin ng gobyerno. Yan yung papanawagang resign Marcos, mahina si Marcos, bangag si Marcos. Yan yung mga yan. Nagpapatunay na po doon sa aking laging sinasabi, yung personal at political interest ang kanilang pinapairal. Ito na, nangyayari na. 2 years before ang eleksyon, isipin mo meron silang initial list. Napakaaga ng kanilang gagawin daw senador. Ay ako, ang tingin ko doon sa kanilang ilalabas na senador. Baka ilan lang doon ang pwedeng makuha ni Sara Duterte kung si Duterte, so si Sara ang masusunod na kandidato. Kasi yung karamihan doon nagbalimbingan lang Nanggaling kung saan saang sektor. Nag-try na rin tumakbo sa Senado at sa party list. Nung araw, hindi nanalo. Ngayon, yun na naman sila. So sa ngayon, doon sa listahang inilabas nila, nakalaraw kandidato por Senado, ano bang pinagagawa nila sa nakalipas na taon at panahon? Di ba puro batikos? Yan yung operation pakilala. Bumabatikos sila hindi para sa taong bayan. Bumabatikos sila at nag-controversial sila hindi para sa kapakanan ng mamamayan. Yun ay kanilang sariling kapakanan. Operation pakilala. Bumanat ng bumanat sa administrasyon sila na may personal kay Pangulong Marcos nung makilala na, ngayon kakandidato na. O ano ngayon? Anong interest ng bayan doon? Ano ang kabutihan sa mamamayan? Wala. Nanira sila ng isang tao. Sinira nila ng personal ang ating Pangulo. Yung pala, gusto nilang maging senador para maghawak ng pera ng kaangbayan, para pasweldohon ng taong bayan. Nanira kayo sa Pangulo ng personal, tapos gusto nyo magpunta ng gobyerno. Pag nasa gobyerno, pera ng mamamayan. Pag nasa gobyerno, sweldo ninyo galing sa mamamayan. Pero ang inyong puhunan, manira sa Pangulo. Real talk lang tayo. Yan ang inyong galaw. Anong may pagmamalaki nito mga politiko maiingay na ito? Natalo na kayo ng ilang beses sa eleksyon, hindi kayo makapwesto, pero ang inyong naging kapital, manira ng manira. Sirain ang imahe ng Pilipino sa international community. Sirain ang Pangulo sa international community para kayo makilala. Tapos ngayon kakandidato na kayo. Bulok na sistema yan. Yan ang anay, kalawang ng demokrasya at katatagan ng bansang Pilipinas. Yang ganyang klaseng mga tao. Sa aking opinyon. Kasi hindi sila nagpundar ng tamang pamamaraan. Hindi sila namuhunan ng tamang mga programa at pagsunod sa batas. Ang kanilang puhunan o kapital para magpakilala, manira. Tapos ngayon kakandidato na. Kayong mga Marcos supporters, independent, silent majority, alam kong naiintindihan nyo sinasabi ko. Pero yung mga Duterte supporters, hindi ba nyo alam ito? Gamit na gamit kayo o wala talaga kayong pakialam? Sa bagay, sa isang banda, pagdating naman sa manpower, kulang naman talaga sila. Social media lang kayo malakas. Kasi nga troll, computerized. Operation ito ng mga company pinatatakbo ng mga pro-Duterte. Troll ang ginagamit. Walang personalidad. Walang tao talaga. Kasi napatunayan na yan. Sa halos 4 na taon, walang people power kasi walang manpower. Walang malakihang galawan, mobilization kasi walang tao. Pero sa social media, napakarami nila. Kasi nga troll yun, hindi yung tao. Ghost or multo yung mga gumagawa ng ganon. Kaya pinapaliwanag ko ito dahil ako ay totoong may malasakit at prinsipyo sa ating bayan. Kahit gobyerno palpak sa akin. Kaya nga si Pangulong Marcos, sinasabi ko, yung kanyang style ng 4 na taon na sobrang bait, hindi na nababagay.
Kaya nga lagi sinasabi ko, Mr. President, tapangan mo na. Mr. President, magbago ka na. Kasi 2 taong mahigit na lang ang iyong gobyerno. Pag hindi mo nagawa yung talagang dapat mong gawin, sigurado marami kang magiging problema pagkatapos ng term mo. Kaliwat ka ng kaso yan, baka ipakulong ka pa. Pag ang mga Duterte ay nakabalik, siguradong ipakukulong yan si Martin Romualdez at saka si Pangulong Marcos. Yan ang totoo, tandaan nyo. Pero kung magagawa ng Pangulo, yung dagdag na tapang kung anumang meron, para panindigan na tama ang kanyang ginagawa, baka magbabago ng bahagya. Kaso hindi eh. Napakahina rin ang kanyang communication. Napakahina rin ng mga nasa likod ng Pangulo. Parang bumubuntot lang sa Pangulo pero walang sariling palo kung paano iangat ang administrasyon. At kaya sa akin, kahit sino. Kasi hindi naman ako konektado sa gobyerno. Hindi naman ako pwedeng utusan ng kahit sino dyan. Kasi ako naninindigan kung ano yung aking alam at aking paniniwala, sasabihin ko at ihahayag ko sa inyo. Pag tama ang ginagawa ng gobyerno, susuportahan ko. Pag kamali, hindi pwede. Sorry. Yun namang mga anti-Marcos, ang tingin ko naman dahil nga personal interest, gusto lang palang kumandidato, lahat ay mali. Kasi ayaw nilang sumunod at rumespeto sa presidenteng inihalal ng bayan. Laging gusto niya palitan. Laging gusto nila agawin. Anong klase naman yun? Ang pang-aagaw, pagpapalit ng wala sa lugar, labag sa batas. Malinaw yan. Dahil ang sinumpaang tungkulin ng Pangulo ay 6 na taon. Mula June 30, 2022 hanggang June 30, 2028. Pag inalis mo yun ng wala sa lugar, masama yun. Ayan. So ngayon, after 4 years ng pag-iingay ng mga anti-Marcos, yung pala kakandidato sila. Yung pala gusto talaga nilang maging congressman o senador. Isipin mo 2 taon pa bago mag-eleksyon, may line-up na. Initial line-up na sila inilalabas. Di pambubudol yan. Nasaan ang sakripisyo dyan? Nasaan ang totoong pagmamahal sa ating bayan? Wala. Interest lang nila. Kaya ulitin ko, yung dati ko na sinasabi, yan ang salot sa ating kaunlaran at demokrasya. Ang pangsariling interest ng iba. Walang pakialam sa bayan. Ginagamit lang ang mahirap. Ginagamit lang ang kanilang mga supporters, followers. Yun namang mga mamamayan na kanilang taga-suporta. Palakpakan pa, tuwang-tuwa pa. Akala nila napakagaling ng kanilang pinapakinggan. Yung pala ginagamit lang para magpakilala, sumikat, tapos mamumuliti ka na sa eleksyon. Hindi ko naman sinabing bawal sila. Karapatan nila. Sinasabi ko lang kung saan sila nanggaling at ano ang kanilang pinanguhugutan. So sa palagay nyo, tama yon? Pag tama yan, huwag kayo maghahanap na bakit mahirap ang buhay nyo. Pag mali yan, nagalawan, malamang gaganda ang buhay nyo. Pero pag sinuportahan nyo ang ganyang galaw, huwag na kayong magtaka. Bakit mahirap ka pa rin hanggang ngayon?